Sa Matthew chapter 2, verse 2 to 6. Ayan, bago po kayo mo po, let us read the Word of God with respect and awe. Sa Matthew chapter 2, verse 2 to 6. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and we have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people, and he inquired of them where the Christ was to be born. And they told him, In Bethlehem of Judea. For so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means the least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. Manalangin po tayo, Lord, open the eyes, the spiritual eyes of understanding ng bawat isa. Na sila po ay buong kapakumbabaan na tanggapin na si Kristong ipinanganak sa sabsaban ay may dalang pangako. Pangako na tubusin ang lahat ng nasa sanlibutan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng aming kasalanan. And blessed is he who calls upon the name of the Lord. And Lord, may our eyes be fixed unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Lord, bless each and every one of us with the strength that we need, the grace that we need, financial matters, Lord God, relationship, heal everyone, Lord, who are suffering sickness and disease and pains, spiritually, emotionally, physical abuse, verbal abuse. Lord, I pray that there will be healing in the midst of us. Kaya Panginoon, ngayong araw ng Kapaskuhan ay maging araw din ng pag-iibigan at pagpapatawaran. Ang lahat ng may mga tampuhan ay magpatawaran, mag-ibigan at magbigayan. At dalangin po namin na ang buong sangkatauhan ay maabot ng Ebanghelyo, mensahe ng kapayapaan at katapatan ng aming Panginoong Hesus. That let every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is our Lord. Kaya salamat po. As we listen to your word, I speak calmness and I rebuke the dumb spirit to get out from this place. The spirit of timidity and stupidity. Hallelujah. I pray for clarity and wisdom that comes from above. Salamat po. We will get out this place anointed, blessed, recharged, rejuvenated, that we have the mind of Christ, that we will excel in doing good works, that we will fear no evil, but we will fight the good fight of faith. Aming Ama, salamat po. Banal na Espiritu, kubkubin mo kami ng iyong presensya. At lagi kaming mamunga, hindi maging mabunganga. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papurit, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo. Ang mensahe po na aking nais ibahagi sa inyo sa tanghaling ito ay pinamagatang The 4 Gifts of Christmas. Ang 4 na regalo ngayong Pasko. There were 3 gifts na ibinigay ng tatlong mago, the wise men. It was the gold, the frankincense, and the myrrh. But this time we will make it 4. The 4th gift that we should understand is the gift of worship. Kung titingnan po natin, it was been predicted and prophesied that there will be a Savior that will come and become a King of Israel. They've been expecting it. Even the prophet Hosea, Zechariah, and prophet Isaiah, that there will be an Emmanuel. He will be called Emmanuel. God is with us, the Prince of Peace, Counselor, Mighty God, and the government will be upon His shoulder. It's been 400 years later ang kanilang inaasahan na merong padating na Mesiyas. At ito hong mga matatalinong lalaki ay hindi ho nakakakilala sa Diyos. They are Gentiles, unbelievers, and they have nothing to do with the God of Israel. Pero noong unang panahon, ang mga tao ho ay
mahilig sa divinations. Mahilig ho sa mga tala at bituin at ano bang tawag doon? Yung mga Taurus, astrology, zodiac sign, at constellation. So sila ho ay mahilig ho magbasa ng mga, wala pa ho kasi ng Facebook at Instagram at Google at YouTube. So wala silang inaatupag, kundi tingnan lang nila yung mga pagkakalinyahan ng mga tala sa langit at marahil doon mapatumpak ang kanilang mga kapalaran. Even in the days of Nebuchadnezzar, nagpapatawag sila ng mga pantas. Ang isa sa mga naging dakilang pantas ay si Daniel na naging kanang kamay at talagang naitanghal ng ating Panginoon dahil kahit siya ipatapon sa leon, hindi siya bumigay at patuloy na sumamba sa ating Panginoon. So now this time, itong tatlong magong ito, the three magi or the three wise men, hindi ko na pa lalawakan pa ang definition ito, tatlong, we call them tatlong haring mago, the three kings na nagbigay ng alay sa ating Panginoon. Sila ho ay nakumbikta at kumbaga ay naging parang nag-usisa na merong isang maliwanag na tala na nasa dako ng Bethlehem at sila ay naging curious at nais nilang pumunta sa lugar na ito. Dahil meron na silang naririnig na merong isang dakilang nilalang na magiging hari ng Israel at ng sanlibutan. And with the bright star pointing at the birth of Jesus, they were convinced that the prophecies, yung mga hula, ay magaganap ngayong oras na ito. And when they planned to meet the king, they brought gifts. Napakahalaga ho na tayo may dalang regalo. Kaya ho, pagka kayo pupunta ng gawain at ng sambahan, huwag kayong magdadala lang ng problema. Magdala kayo ng regalo. Sapagkat ang regalo ay nakakapagpayapa sa taong hinahandugan o sa Diyos na pinaghahandugan. We don't go to church because we have a problem, because we're a sinner. No, we go to church because we understood that God gave everything. Wala nang hindi pa may bibigay ang Panginoon. Ibinigay na niya ang lahat sa atin. Kaya pag pupunta tayo dapat ay nagpapasalamat, nagpupuri, at inaangkin natin na tayo pinagaling na ng Panginoon. At ang problema natin ay inayos na ng ating Panginoon. Church is not a garbage can. Church is a place we honor God. That's why, even though we don't have money, we give our life as an offering. Tox, pakikuha na nga nito at baka magkaroon pa ng third offering. Baka umiyak na ang mga kapatid natin. Ayos na. Pero I believe there will come a time. People from all walks of life na dadalo sa lugar na ito at kayo, darating ang araw, Pastor, tama na ho ang special offering dahil yung cheque na ibinigay kong 1,000,000, sapat na sa budget natin sa 1 linggo. I'm still waiting for that moment. Kaya kung paniniwala ko, mga kapatid, please don't get it wrong. Lagi kong pinaniniwalaan na ako ay mayamang lingkod ng Diyos. Okay ba sa inyo? Na ako ay pinagpalang lingkod ng Diyos. Sapagkat sa kabila ng lahat, ako'y may labanan. Katulad nga ng isa kong patotoo kanina. And I will reiterate this. 2 weeks ago, kaya last Sunday, naging iba yung format ng church. Dahil, ayun o, Pastora Magda, injured siya dahil nagpa-opera sa mata at hindi siya makatagal sa pagtayo at pagbabasa ng Biblia. So I have no choice, kasi magkakasama kami nila Brother Harney last Saturday, na talagang Sister Rachel is my best choice. Sabi ko, Sister Rachel, 2 services. Sabi niya, Pastor, wag naman, di ko kaya. Okay, kasama mo si Sister Jen. Sige, pwede na, Pastor. Paano yun? Sabi ko, I'll create a new setup. It will be a 4-room. It will be like the way you do it on live streaming. Isama mo Sister Grace. At ang sabi ni Sister Rachel, aba, okay yun, Pastor, 2 days notice. At yun nga po, and praise God, dahil itong mga manggagawa natin, hindi talaga sila marunong tumanggi, sapagkat yun ang aking pagkakahubog sa kanila. Don't tell me that you cannot do it. I can do all things through Christ who gives me strength. Bawal magreklamo. Sumunod muna, gumawa ka ng paraan, at makikita mo ang pagkilos ng ating Panginoon. And it was a success. Pero behind that, before that Sunday, nagkasakit po ako.
I suffered so much stomach pain from the abdomen hanggang dito ho sa may ilalim ng puson. Sobrang sakit. From 1 to 10, 12. Nilagnat pa ho ako. At I do not know what to do. Iniisip ko na, baka may ganito, ganyan, ganyan. Ayokong mag-google eh. Baka magulo-gulo ang buhay ko pag nag-google ako kung anong simptomas. I confess the word, nothing is happening. I cannot even read the word of God because of the pain. Alam niyo yung pagtagilid ninyo, parang may bolang gumugulong sa tiyan mo. And I was really in pain. Gusto ko sana mag-post sa GC natin, Sister Rosil. Pero naalala ko yung isang pagkakataon, nagpa-pray ako sa isa nating kapatiran. Sabi ko, kapatid, i-pray mo nga ako. Pumunta sa bahay namin kasi may dinala sa bahay. At ako'y kanyang ipinag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay ng aming pastor. At dalangin ko po sa oras na ito, pagalingin mo po siya at dalangin ko po na matutunan niya lahat ng itinuturo niya sa amin na siya ay maging matapang sa kanyang pananampalataya. I almost passed out, mga kapatid. Sabi ko, what in the world, what kind of prayer is that? Kaya nung in my battle, in my agony, no one knows. Even the leaders, kahit ang mga intercessors natin, quiet na lang ako, baka mamaya mapagsabihan pa ako, ma-rebuke pa ako eh. Bakit kaya ganon? Pag si pastor ang humihingi ng panalangin, ang dating ay siya'y mahina. Bakit ganon kapag si pastor ang nahingi ng tulong, ang dating lagi ay para bagang, hindi ka ba nabubuhay sa pananalig? Ano kaya pagka kayong nagpapanalangin sa akin? Sabihin ko kaya, Panginoong Diyos, ito nga po si sister, si brother, ngayon lamang po nagsimba at siya po'y nakikinig lamang sa live stream. Dalangin ko nga po na siya'y sana'y matuto rin sa aking mga ipinangangaral. Isn't that crazy? Sabihin mo sa iyong katabi, totoo di ba? Kaya minsan, life is all about winning or losing. Tough decisions. Lalaban o babawi. You cannot be on the same boat and then you are doubting. Because if you keep on standing, the boat will be shaking. Anong sabi ng nursery rhyme? Sit down, you're rocking the boat. Because when you're standing, you keep on moving, natetense ka, natataranta ka, nanginginig ka, lulubog tayo pare-parehas. But if you sit down at the feet of Jesus, learn the calmness of the Spirit and the comfort of the Almighty, magkakaroon ka ng kapayapaan. Alam ko, may mga labanan. At pinuntahan ako ng tatay ko for a visit 2 weeks ago, last Thursday. Pinag-pray niya ako and we rebuke every foul spirit. Alam niyo, kinalibutan ako nung sinabi niya, the spirit of witchcraft and jealousy. Alam niyo, pag umuunlad ka, maraming may inggit sa'yo. Hallelujah. Kasi ikaw ay lalong nagiging kapansin-pansin. Ayaw ng kaaway noon. Gusto ng kaaway, ikaw ay pagtatawanan, ikaw ay kawawa. Gusto ng kaaway, bobo ka. Gusto ng kaaway, wala kang pakinabang sa karya ng Diyos. And what we did is inayos namin yung prayer mountain, inayos namin yung organization doon. Kaya siguro malamang, ang kaaway ay hindi natutuwa. Pinagbati namin yung mga nagtatampuhan doon. Binigyan namin ng guides and rules and regulations. Binigyan namin ng mga toka, dapat itong accomplishment. At sila'y mangang-manga. Paano ba naman? Mga tao doon, gigising ng alas 9 ng umaga. Grabe, no? Alas 9 ng umaga. Ang almusal, champurado. Pag ayaw ng champurado, gusto peanut butter, sabi ko, magdidiman pa at the expense of the church. Sabi ko, kung ano yung almusal natin sa umaga, pare-parehas. Wala nang midday breakfast na pag alas 6 ang almusal, pagkatapos ng devotion, wala nang pang alas 10. Kung gusto nyo ng hopya, ng baka yun na bumili. Kaya pala nauubos ang budget natin dito. So we started to rebuild. And what happened when I get back to Manila, dito sa atin nung bayan, yun nga, pagkatapos pag-uwi, alam ko may labanan. Nagkasakit ako, nilagnat ako until Friday. Sabi ng tatay ko, makakatid ka ba ng revival? Pinuntahan niya ako ng Thursday sa bahay, pinag-pray.
Alam niyo po, wala hong ibang maniniwala at maninindigan sa lahat ng ating pinaglalaban, kundi tayo mismo. You can have all the prayers that you want. Kahit sumayaw ka pa sa Manawag at sa Bulacan, at ipabasbas mo pa yung ballpen mo para sa exam, it will not do any good. It's your faith that will move the heart of the Father. It's your faith. Pananampalataya. Anong kaibahan natin sa ibang relihiyon? Simple lang. Salita ng Diyos. Sapagkat yung ibang relihiyon, hindi alam ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang pangako ng Diyos. Kaya when you pray, you ask by faith. Kaya nung ako'y may labanan, madaling araw ako'y nagigising, at wala na akong maipanalangin, I speak in tongues. Because praying in the Spirit is the unknown petition that only God can answer. Kasi Lord, bigyan mo ako ng bahay, Lord, bigyan mo ako ng kotse, mache-check ni Satanas eh. Alam niya yung gusto mong mangyari. But when you speak in tongues, when you speak in the unknown language, even Satan cannot understand it. Because your heart is pure. Lord, you are all that I need. To make the long story short, last Saturday, no doctors, no checkup, I am healed by the blood of Jesus. Alam niyo, umiiyak ako. Akala ko mamamatay na ako. Alam mo, sabi sa akin ng tatay ko, yung takot nakakapagpahaba ng buhay. Because when you fear, you have a lot of worries. Pero sabi ng tatay ko, with the veterans in faith, ang pagsubok nakakapagpatibay. Tingnan mo ang iyong katabi, ang pagsubok nakakapagpatibay. Kaya si Jesus nung ipinanganak, hindi siya ipinanganak sa 5-star hotel. Si Jesus nung ipinanganak, hindi siya sa magagarang lugar isinilang. Hindi dahil walang pera si Maria at si Joseph. Dahil walang available na lugar na paglalagakan ng sanggol. They are knocking in every room. The room is full. At saan sila nakatagpo ng lugar? Sa isang sabsaban. Kasama ang mga hayop. At ito pang napakaganda. Hindi ho siya galing sa jubilation na lugar. Hindi ho siya galing sa Forbes Park or hindi siya galing sa Beverly Hills na kung saan nandun ang mga elite ng mga tao. Hello, hari itong darating. Pero saan siya ipinanganak? Sa Bethlehem. Bethlehem. Ano ba ang Bethlehem? One of the most insignificant village in Judea, in the part of Jerusalem. Pinanganak sa lugar na kung saan ang mga tao doon ay walang kwenta, walang pangarap, puro tambay, walang patutunguhan ang buhay, wasak ang buhay. Kaya sa simula pa lamang, sa pagkapanganak pa lang ng ating Panginoon, si Jesus ay naparito para lahat ng walang value, lahat ng walang pakinabang, pag tinanggap si Jesus, ang may bisyo ay magiging seryoso sa kanilang pananampalataya. You will turn away from your wicked ways because you will see the light and you will have the fear of conviction. Ang may pagmamalaki ko lamang sa church na ito is we have a total conviction of what we're doing. The power of God. Anong sabi ng isang kapatid? Sa tuwing nakakikinig po ako sa inyo, Pastor Kenneth, tuwing umaga sa broadcast po ninyo, kayo hong mag-ama ang aking almusal at kalakasan. A story from a person na 2 beses nang na-stroke na taga-tagig. Because we give hope. We don't condemn people. God hates sin, but God loves the sinner. Bethlehem. But growing up, saan naman ho nalagang ang ating Panginoong Jesus? The place called Nazareth.
Kaya nung sinabi ng mga disipulo na nakilala nila si Jesus na taga Nazareth, anong sabi ng mga mistisilyo, ng mga pariseyo, ng mga alamang 10 utos, na alamang mga mabuti at mali, pero sila ay mapanghusga? Anong sabi nila? Sa Nazareth, meron bang mabuting galing doon? Mga butangero at palamurang tao doon, mga pamilya doon, nag-aaway, malakas, maingay ang mga tinig at boses. Because Jesus knew that nothing is impossible if you believe with all possibility na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung titingnan natin, maraming nakakakilala kay Jesus. Pero salat sa karunungan tungkol kay Jesus. Kilala nila si Jesus by name. Kilala nila si Jesus by occasion. But nevertheless, more or less, iilan lamang ang nakakakilala sa kayang gawin ni Jesus sa buhay ng bawat isa. Because if you have Jesus, you will have the understanding na kapag patawad at pinatawad ako, makakapagpatawad din ako dahil yun ang unang ginawa ni Jesus sa akin. Pag ang tao ho ay nagsuko ng buhay, mawawala ang kabigatan. Sabi nga nung isang kapatid, Pastor Kenneth, marami pong salamat. Simula po nung sinasama ninyo ang aking asawa sa inyong mga fellowship, ang laki ho ng pagbabago niya sa aming pamilya, tahanan. Ngayon ho, nakita ko ang liwanag sa kanyang mukha at ngayon, mahal na po niya ako. Salamat sa Panginoon. You can choose where you belong. You can choose. You can choose a lot of church. But when there is an atmosphere of joy, of giving and loving, and diversity and dynamics, makikita mo. Bakit ganun ang mga taga-biyaya ng Diyos? Kasi ganun tayo eh. Ganun yung pastor. Sino ang tao na makakapagbigay ng as a guarantor para sa isang proyekto na walang katiyakan? Yung mga tao lamang na may maliwanag ang isipan na ginagawa nila ito dahil bunga ito ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Yan sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ko kayo nagkamali ng church na pinuntahan. Sapagkat ang church na ito, malaki ang pangarap. Pangarap na hindi lamang panlupa, kundi hanggang panghabang buhay. Sapagkat gusto ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik, ikaw ay makita niyang walang bangis at walang putik at matagumpay na tayong tagapamahala ng lahat ng yaman ng daigdig. Jesus will not come to a defeated church, but He will come to a glorious church. At kasama po doon ang kasaganaan, pagpapalang pinansyal, kalakasan at kalusugan. You can convert your spiritual learning and understanding about the Word of God to the things that you need to possess in this world. Yung mga spiritual blessing and spiritual understanding, you can convert it. Sabihin natin ng sabay-sabay, converts. So meaning, yung dollar na gamit sa Amerika, pag dinala mo sa Pilipinas, hindi mo naman may babayad ng Jollibee yun eh. Kailangan mong i-convert sa peso. Kaya yung mga pangako ng Diyos, you need to convert it. Yung salita ng Diyos, you need to convert it. We are not just daydreamers and wishful thinking and having just a wishbone in our back. We are believers that dreams are coming to pass. Dreams are real. Hello, amen. Ang pangarap ay nagkakatotoo. Sa biyaya, may pag-unlad. Walang imposible sa Diyos. Kaya, ang unang regalo, number 1, is gold. Ang ginto ay regalo lamang noong unang panahon ng mga hari. At hanggang sa ating panahon, you can determine the strength of the economy of a nation, of a country, is with the gold bullions. The gold reserve. Kaya kapag marami kang ginto, malakas ang ekonomiya.
masiglang ekonomiya, mababa ang inflation rate, maraming tulong sa mamamayan. So gold symbolizes authority, power, and sovereignty. It's a sovereign authority and represent deliberate transfer of power. As John the Baptist put it this way, let him increase and let me decrease. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, this is the prophecy that a child is about to be born. A son is given and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. That gold symbolizes that the baby is a king. He will be a ruler. He will die with a significant death. Si Jesus ay mamamatay ng may kabuluhan, natatapos at magtatrangka sa lahat ng pakanan ng kaaway. Tatlong kaganapan na dapat alam ng buong mananampalataya. Kapanganakan ni Jesus, kamatayan ni Jesus, at pagkabuhay ni Jesus. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, what if Jesus was not raised from the dead? Ang sabi doon sa salitang kataga, our faith will be futile. Pag sinabi yung futile or futile, purposeless, useless, or having no effect. Kaya kung hindi po nabuhay si Jesus na maguli, baliwala ang ating pag-asa. Sapagkat yung pangako niya ay mababaliwala. Pero dahil si Jesus ay nabuhay na maguli, napakaliwanag ng tala ng Biblia, it is the same Spirit who raised Jesus from the dead, is the same Spirit that has been given to us. Kaya kung ano yung sumama kay Jesus, yun din ho ang kasama natin sa oras at sandaling ito. Tingnan mo ang mukha ng iyong katabi, bakit parang ikaw ay pinagbuhatan ng, ba't parang maasim pa rin ang mukha mo? Tumawa ka naman, ngiti. Ano bang iniisip mo, kapatid? Lumapit ka kay Brother Bernard, pauutangin ka niyan. Malakas mag-amen eh. Alam niyo mga kapatid, ang utang nababayaran. Pero ang buhay dapat pahalagahan. If you will live all day stressed, you will die. Pero pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, God will give you the ways, the wisdom, and the purpose, and God will assign somebody to help you. Hallelujah. Pero kapag ikaw ay lugapi, lumo, I want to be associated na the happiest pastor sa buong Laguna. I want to be remembered and want to be recognized na si Pastor Kenneth, masayahing pastor, maligaya, laging nakangiti. At, pwede kayong pumalaka, guwapo na, sige na, amen. Sabi nga ng isang kapatid, Pastor, bago damit mo O ikaw nga, 2 beses ka na nakabili ng bagong damit. Ako, 1 beses pa lang eh. Pastor, bago sapatos mo O ikaw, 3 sapatos na bago mo. Ako, 1 beses pa lang. I want our church to be the landmark sa buong lalawigan ng Laguna. Pag narinig nila ang lugar ng Laguna at Binyan, lagi nilang maisip, may biyaya ng Diyos. May biyaya ng Diyos. Sapagkat we are here to love one another, to bless the people, to bless our co-workers, and to bless our co-laborers. Kasi minsan ang tingin nila sa iyo, batang pastor yan, walang say yan. And they turn to always put you on the sideline, and they just turn to disrespect you, and sometimes they will not put you in some kind of a program. Wala naman yan eh. But little did they know, pag ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang magpaparangal sa iyo. Sapagkat hindi mo kailangang magpapansin. Kailangan kang maging kapansin-pansin. At pag nakikita nila na may kakaibang nangyayari sa iyong buhay, ang asawa mo, ang mismong lalapit sa iyo, honey, let's go pack up and let us celebrate and worship the living God every Sunday. Because you have this gift of gold for you to rule.
Anong patotoo ni Sister Rachel? For such a time, this is her battle. Sabi ko, bang klase, no? Nagsiserve na sila sa Panginoon, pero there is one thing na hindi kayang i-give up ni Brother Alan. He keeps on smoking. Sabi ko talaga, nagpe-pray na yun misa sa atin sa pulpito Oo, pastor Pero this is my battle. Pero alam niyo po, pag inilagak mo sa Panginoon, yung inaakala mong hindi na mawawala, pag ang Diyos ang kumilos, mawawala ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. And then what happened? All of a sudden, sa buong pandemic, ang sabi ni Brother Alan, Mamsi, I will surrender and I will totally quit smoking because I need to be a living testimony sa mga kalalakihan at mga katatayan na walang bisyo na hindi pwedeng isuko. Sapagkat pag ang Diyos ang kumilos, lahat ay ibibigay mo at wala kang ititira. Pag tinawag ka ng Diyos, it's not your time, it's not your money. God wants your whole being and your whole lifetime para makapaglingkod sa Kanya. Number 2, give, frankincense. It is an incense used for offering na ginagamit ho ng mga pari at saserdote when they make sacrifices, when they honor God in the temple. Imaginin ho ninyo na ang gusto ng Panginoon, ang Kanyang templo ay mahalimuyak at mabango. Ano gusto nyo? Mabango o mabaho? Palagi ko sabihin niyo, mabango, syempre, di ba? Pagka, di ba, ang sasakyan, malinis at may perfume mo, yung bango ng sasakyan mo, Brad, pag sa tahanan, sa CR, di ba? Wow, it's a sweet aroma. Ang mabango sa pang-amoy, it's also a therapy. Alam niyo, sa mga, punta kayo sa mga medyo, sa massage, sa mga spa, hindi naman kamahalan, pero yung mga medyo high-end, pagpasok nyo pa lang, may mga iba't iba na silang candles at mga smoke machines for you to have the serenity, magkaroon kayo ng calmness in your mind. Kasi pag mabango, ang sarap pero pag mabaho, ang baho, di ba? Pero pag mabango, it is a sweet aroma, it's a therapy to your nostrils, to your mind, to your soul. Soul is in the mind. And when you are in the calmness, you can recognize the instruction. Pagka tama ang isipan mo, tama ang puso, at ikaw ay mapayapa, ikaw ay walang kinakatakutan, ikaw ay mapanatag sa salita ng Diyos, you can think, you can decide, you can create, you can have ideas, there will be birthed a brand new thing sa iyong isipan, may papanganak sa iyong isipan, ang mga creative ideas at mga bagong negosyo at mga sideline at mga business when you are at peace with God. Blessing is useless when you don't have peace. Baliwala ang pagpapala, baliwala ang 1,000,000. Baliwala ang isang gusali kung walang kapayapaan. Pag may division, may rebellion sa isang simbahan, baliwala ho ang pagpapala. Kahit ilang multi-million pa yung simbahan mo, kapag ka ang mga pinuno mo ay mga bastardo at mga walang galang sa pastor, at sila ang nasusunod at hindi ang pastor, baliwala ang lahat ng mga ito. When there is faction, it's useless. Pastor, wag na nating bilhin yan. Mahal naman yan. Okay, mahal nga yan. Ano na bang nagawa mo sa simbahan? Kung wala ka pang nagagawa, tumigil-tigil at tumabi-tabi ka muna. Sapagkat laging ang ipinapagawa ng Diyos, it is always expensive. Amen. Boses ba ni Pastora Magda yun? Yan. Tumayo nga po kayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. Pastora Magda is in the house. Hallelujah. Ayan ho ang buhay na patotoo. Pinaglalaban ng kanyang mga anak at pamilya. But this time, it's all the hands of God. Ang sabi ni Pastora Magda kay Abet, Abet, pag wala kang 50,000 at mangungutang ka lang, huwag na kayong maglabas ng sasakyan kung utang lang din. Pero habang ako'y nag-akasal, wala akong inisip kundi mailalabas namin ang sasakyan. Pastor, 100,000 lamang hutong hawak ko. Hindi, maghihimala ang Diyos. Maghihimala, sinasabi ko sa iyo, maghihimala ang Diyos.
Sabi ko, bukas magkita tayo ha. Alas 2 sa Toyota Santa Rosa. Ilalabas natin yan. At nagulat siya. Nagkita kami. At sinabi niya sa akin, Pastor, ito ho ang pera na kumpleto na ho natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya pagka sinabi ho ninyong manggagawa, sanay sa pagbibigay, sanay manalig hanggang sa dulo ng kanilang kahuli-hulihang kaganapan. Because at the end of limitation, God will show His demonstration. Hindi nyo naintindihan. At the end of your limitation, God will show His demonstration. Limitado na nga ang resources eh. Pero iniintay ko ang kapatid, Pastor, tigilan na natin to, ayawan na. Pag sinabi niya sa akin, tigilan na namin to, titigilan na talaga namin. Ayoko na, lokohan na to eh. Pero hindi. Pastor, gusto ko talaga niyang pick up na yan. Pero, masisinan tayo mag-usap na yung sasakyang yan, full-time sa ministry, kalahati lang sa negosyo. That's the deal. Dahil nung inilabas namin ni Harney yung adventure niya, way back 4 years ago, sabi ko, Brad, kaya mo yan. And I'm developing another sons in faith na matatapang, na kaya makapanindigan, na matapang na nagtitiwala sa Diyos, na nagsimulang wala. Pero ngayon ay pinagpala ng ating Panginoon. God is raising up new breed. New breed. New breed. Sapagkat kailangan pag tayo nagsama-sama, hindi puro reklamo at problema lamang ang ating inihahain sa Diyos. The sacrifice of praise, the fruit of our lips, giving thanks. The frankincense, it's an offering. Jesus will remain mystery until you recognize Him as your high priest, the only mediator between you and God. The priest gift of incense is prayer. So, pag tayo'y nananalangin, kaya mo yan. Let us agree. Please don't get me wrong. Kung kayo'y magpapapanalangin sa akin, kailangan ninyong paniwalaan na ang Diyos ang gagawa nito. Please don't give room to the devil that prayer is just a word or a comforting word. Prayer is a powerful act. It is a powerful act. It is not a monologue. It is an interaction. It is a dialogue. Kaya pag tayo magpapanalanginan. Kaya nga salamat at nandito Sister Maid kasama ang kanyang anak. Praise God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Please forgive me if I'm not responding dun sa chat. Kasi I do not know what to pray. Nagpapapray po kasi ang ating kapatid. At nakita ko naman yung willingness. But I do not know what to do. Prayer is not just something that, uy, pray mo naman ako, Brad, magkaroon ako ng benta. Hindi ho eh. Ako ang paniniwala ko, prayer starts in a conversation. What's the purpose? What's the problem? What's the issue? Hindi naman tayo katulad ho nung mga una natin pananampalataya. Father, nandiyan nakatakip si Father. Magsisisi po ako, nanood ako ng bold. Hindi naman ganun eh. When we pray, we need to be honest with God. That's why God puts us in the process so that you will have an access. Pinoproseso tayo ng Diyos. He will grind us and He will break us so that He can mold us. He will break our hearts, but He will renew our spirits. Masasaktan tayo, pero ang ating spirito ay matututo at magkakaroon ng paghugpong sa pangako ng Diyos that we are led by the Spirit. And for as many are led by the Spirit, they are called sons and daughters of the Most High God. Because when you are Spirit-filled, you will understand the rules and the laws of God written in our hearts.
Kaya nga, how can a person be born again? Anong sabi ho? Diba? Papasok ba ulit siya sa sinapupunan? And Jesus is filled with wisdom. No, it doesn't go that way. Paano daw mabuborn again ng tao? Paano daw? Nanay Sita? John 3:3? Anong sabi doon? Unless a person be born again, they will not be able to see the kingdom of God. Kaya, born again is an experience. So when your spirit is born again, you will have a new heart. That old thing has passed away, and everything becomes new. Kaya, when we receive Jesus, we always pray and devote ourselves into prayer. Anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5? Pray without ceasing. And this frankincense is a sweet aroma of personal intention. Mismong si Jesus, di ba, after all his healing miracles, he go to a solitary place. Anong ginagawa niya sa matahimik na lugar? Nananalangin. Nananalangin. Sapagkat ang panalangin no, ang backbone ng lahat ng bawat isa. Lahat ng buhay ng bawat isa. If you cannot sleep, pray. Hindi ka makabenta, pray. Hindi ka magkaroon ng anak, pray. Hindi ka magkaroon ng kapayapaan, pray. Pray without ceasing. Pero ang mahirap sa mga tao, imbis na pray without ceasing, sisi dito, sisi doon, sisi si biyana, sisi si kapitbahay, sisi si asawa, sisi si mister. Hindi ho ang buhay ay put a blame game on other people. Pag nakita mo na may mga pangit na nangyayari, shut your big mouth. In quietness and stillness, there shall be your strength. At ang panalangin ho ay hindi ho parang sugar daddy si Jesus, ang ating Ama kay Jesus. Ang ating hong panalangin, mas mataimtim na pananahimik at pagpapasalamat, yun ang ganap at tunay na panalangin. Paulit-ulit, alam na ng Diyos, bibigyan ka ng bahay, pinanalangin mo na yun ng isang linggo, iba naman. Panalangin mo naman si pastor, ipanalangin mo naman ang kapitbahay mo, panalangin mo naman ang security guard ng subdivision, ipanalangin mo naman ang mga barkada mo, nalaklakan ng inuman lagi pag-araw ng mga selebrasyon, ipanalangin mo ang dapat na makakilala sa Panginoon. There are a lot of things. Kaya kapag ka nag-pray ka ng seryosohan, kulang ho ay isang oras. Kulang ang isang oras. That's why one of the wise men, isa sa mga mago, o ang magi ay nagbigay ng frankincense because it's important tool para sa paglaki ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, myrrh. Myrrh. Hindi ho Mirna, myrrh with an H. I did my best para ho ma-research ito hong pangatlong regalong ito. And most probably, ito hong regalong ito ay gamot para sa mga sugat. It's an antiseptic. Or parang betadine or agua oxinada. Para hong napaka-rare na pag meron nung bagong baby, ang ireregalo mo ay betadine. Usually, ang ireregalo mo, diaper, sweet salt powder, pero panggamot sa sugat. Sa nanay na nanganak, pwede. Kung cesarean or normal, pwedeng panglanggas ng sugat sa pinaglagakan ng puwerta na nabiak, yun pwede siguro. Pero sa isahong sanggol, para magregalo ng panggamot, there's a significance. Because this gift will entrust Jesus with a lot of sacrifices. Dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, siya ay ipapako sa krus with 39 stripes. And he needed this special reminder that there will be healing in the body of Jesus. He was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. And by his blood, we are healed. Kaya itong myrrh na ito ay palatandaan
na wala hong sugat na hindi pwedeng gumaling. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang nakaraan na hindi mo kayang kalimutan at kayang patawarin ang lahat ng mga nanloko sa iyo. Myrrh is a strange gift for a child. It is usually used in medicine, pang-imbalsa mo pa nga, ang sabi po dito, perfume for embalming. At ang isang bata ay hindi masyadong nangangailangan ito. But according to the scholars, they believe for its medicinal properties or financial value. This gift symbolizes that Jesus is our prosperity. Ewan ko ba bakit ang mga tao takot sa kasaganaan? Pero nagpe-pray naman ng pambayad ng Meralco. Hello? Ang mga tao takot yumaman, ba't ka naghahanap ng trabaho? Ang kasaganaan, ang ibig kong sabihin, give me more responsibility. Hindi ho masamang umunlad at magtagumpay. Ang masama ay maging Panginoon mo ang tagumpay at ang salapi. It is not sin to ask for more. Because if you have less, you cannot help. Kung hindi kami nakapaglabas ng pick-up, saan isasakay yung ating bagong tithes and offering basket? Sa tricycle, baka maulanan pa yun. Di ba? Makikita mo, dumadaan sa highway ng Platero, B&D tithes and offering box. Uy, wow, ang ganda naman yan. Hassle. Nakasakay sa ibabaw ng tricycle. Please don't get me wrong. Pero nakasakay sa bagong pick-up, 1.3 million. Sapagkat yung pick-up na yon, ang pick up ng maraming pagpapala at malalagyan ng maraming biyaya at ikabod, kaloob ang sisidlan at lalagyan yon. Dahil ito ang ating pinanghawakan, 10 years, 2020 to 2030. We will build B&D Revival Center at the heart of Laguna. Pwedeng sa Kabuyaw, malaki naman ang property nila Dana doon, 2 hektarya, pwede naman doon dahil susunduin namin kayo, di ba? Aalis kami sa Binya, magtatayo tayo doon. Laki, 2 hektarya, di sa bungad yung church natin. Hallelujah! Amen! Basta pag kalooban ng Diyos, maraming kagulat-gulat na mangyayari. Magsasara ang mga buildings at mga paupahan. Alam nyo, sa Makati, pag pumunta kayo, ang daming mga vacant space for lace. Ito ang mga panahon, magsasara ang maraming building, pero tayo, bibili ng building sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It is a sign of financial value. Others teach that Matthew included it for the foreshadow, the kind of sacrifice Jesus will face. Myrrh is well known as an antibacterial. O yan, ito pala, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Antibacterial. It's like an ointment. It's a first aid kit na ginagamit ng mga warriors sa digmaan. Pag nasugatan, pag tinamaan ng sibat o nagkaroon ng sugat, ito ho ang ginagamit to treat and to ease the wound. It's also used by the gladiator in the arenas. It is only by trusting in His death and resurrection that we can die with Jesus and raise to a new life. Galatians 2:20 says that my old identity has been crucified with Messiah and no longer lives, for the nails of His cross crucified me with Him. And now the essence of this new life is no longer mine, for the Anointed One lives in His life through me. We live in union as one. And my new life is empowered by faith of the Son of God who loves me so much. Gano'n daw tayo mahal ng ating Panginoong Diyos? So much that He gave Himself for me and dispenses. Ano yung ibig sabihin ng dispenses? Di ba may water dispenser tayo? So gusto mo ng malamig na tubig, it dispense. So yung malamig na tubig, na pinili mo doon sa hot and cold, lilipat ngayon doon sa yung sisidlan. Nakuha niyo yung illustration ko? So when you dispense the cold water will fill the vessel.
Kaya kapag gusto mo ng mainit na kape, you need to choose the hot water. Kaya nga ang tawag sa kanya ay water dispenser. So ang sabi ko dito sa talatang ito, that his, and dispenses his life into mine. Yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. All you need to do is press in and have faith. The victor's crown, the ultimate reward, the life of Jesus, His testimony, His works. Kaya ang sabi sa aklat ng Revelation, we overcame through the blood and through the words. Through the words of what? Our testimony. Kaya kapag nagpa-dispense ka sa ating Panginoon, hindi na yung dati mong buhay ang makikita. Ito'y tinakpan na. Because Jesus lives in you. And as long as He lives, there's no weapon formed against you will prosper. Ang bumangga sa iyo, giba! At ang lahat ay talunan sapagkat si Satanas ay nasa ating sakong at talampakan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I'm about to close. Number 4. This is a personal gift. The last gift is worship. Worship. The word worship comes from the word worth it. Pag sinabing worship, you do it because there is a value. Kaya kapag iniingatan mo sa sakyan mo, lagi mong pinupunasan, ito'y iniingatan mo. Ibig sabihin, ito'y sinasamba mo na at iniidolo mo na. Everything that is far more than God and you put emphasis and you take care of it, pagsamba ho ang tawag doon. Pinagpapahalagan mo ng masigit pa doon sa material na bagay. Kaya kapag laging pangunahin ng Diyos sa iyo, in the middle of the night, you can't sleep. You worship and praise God. As the moment you wake up sa umaga, sumasamba ka sa Panginoon. In the middle of the night, Paul and Silas are, anong ginagawa nila? Nagfe-Facebook ba sila? Or nagtotong-its? Or nagja-jack and poy? In the middle of the night, they sing a praise song, worshiping God. May mga bagay ba na may kabigatan pa rin sa inyong buhay? Ialay mo na sa ating Panginoon at halika't sumamba. Worship is a lover's gift. Si Haring Solomon. Song of Songs is all about how he adores the beloved wife. The rose of Sharon, the lily of the valleys. The importance that he gave to the bride. I believe perhaps yung isa sa mga kanta ni Haring Solomon, he talks about the pure love for the Almighty God. Meron siyang isang katagana na isulat doon, when I found the one that I love, I will never let her go. Nung natagpuan ko ang aking iniibig, hindi ko na siya pakakawalan pa. Kaya ngayong gabi, are you willing, ngayong tanghaling ito, are you willing, gabi na no? Alauna pa lang, 11:30 tayo nagsimula Hindi ko kayo pakakainin Ngayong tanghali, are you willing to humble yourself and turn away from doubts and worries? Lord, I surrender. Ano po, at ngayong punto tagpong ito will be the beginning of your new life. I worship you in a spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. I worship you in a spirit and in truth. There will never be a friend as dear. Pagsamba. That is the fourth gift.
And to sum it up, John 3:16. Sabayan niyo ako kung alam ninyo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. Dito lamang ho umiikot ang ating buhay, sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat pag wala ka sa pag-ibig ng Diyos, wala sa iyo ang kalooban ng Diyos. Pag wala sa iyo ang kalooban ng Diyos, magulo ang iyong buhay. Para kang laging sumusuntok sa buwan. Walang katapusan ng problema. Pero pag alam mo na nasa iyong pag-ibig ng Diyos, these are the three triumvirates. Three triumvirates. The three powerful word. Anong sabi ni Pablo? The greatest thing is faith, hope, and love. The greatest thing is the three of this word. Faith, hope, and love. Pero, meron pang pandiin eh. Anong sabi ni Pablo? Pero sa tatlong pinakamagigiting na salitang ito, pinakamakapangyarihang salita, meron pa! Ano daw yun? L-O-V-E! So I therefore conclude, without love, you cannot have faith. Without love, you cannot dream and you cannot have hope. Kaya pag-ibig lang ang siyang susi ng lahat. Our only response, submit to the everlasting King, believe that He is the wonderful Counselor, trust in our mighty God, and worship the Prince of Peace. Kaya nung si Jesus ay naisilang na, ang buong kalangitan ay nagdiwang sapagkat isinilang na ang ating tagapagligtas. What a wonderful name it is, the name of Jesus. That's why we sing this song, Joy to the World. Ano pa sunod? Joy to the world, the Lord has come. He has come. He has come. At wala lamang, ang ating Panginoon ay wala lamang sa isang lugar. Siya ho'y nasa lahat ng dako, at siya ho ay higit sa lahat. Nasaan? Nasa ating puso. Sapagkat ang templo noon, iba na ang templo ngayon. Ang templo ngayon ay ang ating buhay, ang ating puso. Kaya kung kayo ay masaya ngayong araw na ito, masayang ipagdiwang ang Pasko, tumayo kayo sa inyong mga paa. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen. Can we just give God a big hand of praise? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The heavens are rejoicing. The earth is rejoicing. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. It's not about the gift, but it is about the giver of the gifts. Jesus is the reason for this season. Hindi lamang ho sa masasarap na pagkain. At hindi rin ho sa mga bagong sapatos ang diwa ng Pasko at Christmas bonus. Ang diwa ho ng Pasko ay patungkol sa kaligtasan. Life is all about second chances and eternal life. Earthly things can let us dry, but only Him can make us satisfied. I'll give you 30 seconds. Alam kong gutom na kayo. Masama ang tingin ninyo doon sa lechon kanina. Manalangin muna ho tayo. Mga 30 minutes pa. Hindi, joke lang. 30 seconds. Magpasalamat tayo for the last 12 months. Ano po? For the last 12 months. I have two hands, the left and the right. My toes, my knees, my shoulder, my head. Kompleto, walang nabawas. Hindi ka naoperahan, hindi ka nadapa, hindi ka na-aksidente. Lord, thank you so much for a wonderful year. Walang nagka-COVID-19 sa inyong tahanan. Walang nagka-COVID-19 sa mga taga-biyaya ng Diyos. Walang nagka-COVID-19 sa music team. Hallelujah! Ora basika radada soko dobo seka dada. Yan dadada baseka dada. Oh
of Jesus. We plead for the blood of Jesus. Ang sambahang ito'y lukob ng balot ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Oh God, thank you, Jesus. Even though we are faithless, you are faithful. Thank you, Lord, for this day. We are ready for the new season. 2021 until 2030. Pagkatiwalaan mo kami ng mga malalaking kapamahalaan. Pagkatiwalaan mo kami ng mga milyong-milyong proyekto. Panginoon, lahat ho ng mga nakatricycle ay magkaroon ng 4 wheels. Lahat ng mga nangungupahan ay magkaroon ng sariling bahay. Bahay na pinagplanuhan, hindi barong-barong. Bahay na bigay mo. Bahay na may pagmamalaki ang aming Diyos na buhay. Bahay na maligaya. Bahay na may hapagkainan. Bahay na punong-puno ng iyong presensya. It's over in the name of Jesus. Lack and poverty, you have no place sa mga taga-biyaya ng Diyos. We receive overflow and breakthrough because it is your good pleasure to give us the kingdom of God. And faith is the currency of heaven. Our economy cannot experience inflation because our economy is the kingdom of God. Lord, bless the works of their hands. I will never give up. I will never doubt na itong mga tagapakinig at mga naririto sa lugar na ito, they will become givers and not just takers. They will become channels of blessing. We will put up an orphanage. We will help pastors, not just from this church, in the body of Christ. We give you honor, we give you blessing, Lord. You're a faithful God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakita ko ang ating kapatid. Can we just give a warm welcome kay Pastor Melchor? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor Melchor, hali po kayo. Aren, nasa ka na, Sister Aren? Paki-ready yun. Pastor Melchor, dito po kayo. Opo. Oh, isa kayo sa mga hari, ha? Dito po kayo. Ayan. Si Pastor Melchor po ay kaibigan po natin. And the Lord led me to His place na maging recipient ho ng mga feeding program natin. Sila po yung may church sa Gilapas. Napakalaki ho ng church niya. May sarili ho siyang building. Ang dami yung mga bata. And this man is an anointed man of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At katulad niya ho ng sinasabi ng tatay ko, always remember the people in the body of Christ. Masarap hong samahan yung tapat na naglilingkod sa Panginoon. At masarap hong tulungan yung naniniwala sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, nung kami huy nanalangin, na Lord, lead us to the people na hindi naman namin kayang puntahan, na nandun naman kami hindi para magtayo ng panibagong simbahan, kundi para makipagtalungan sa atin ng mga kapatid. At siya ho ang inilagay sa akin ng Panginoon, sa aking puso. Kaya simula ho noon, naging tuloy-tuloy ho ang aming partnership. Tatandaan ho ninyo, tayo ho ay naririto hindi para sabihin lamang na, uy, biyaya ng Diyos lang. No, we are here to share the blessing, not just in Binyan Pastoral, but in every churches. Matulungan ho natin. At patuloy ho tayo magsama-sama na kung saan yung pwede nating maitulong, kalakasan ho para sa kanila. At ako ho'y nakapangako sa kanila na sila ho ay bigyan ng Christmas party. Eh dahil ayaw pumayag ng max ng gathering at social distancing, carry, kaya sabi ko, bigyan na lang natin ho sila ng pinansyal. At nung sinabi ko na magbibigay ho kami ng pinansyal, napakasarap ho maglingkod pagka mga leader mo, yes, Pastor, yes. Pirmahan natin check, yes, Pastor, yes. At
Sila na ho ang bahalang mag-Christmas party sa kanilang lugar. Hanggang ngayon, may tubig pa rin po kayo no? May tubig pa rin. Imagine niyo, para ho sila makapunta dito, kailangan nila sumakay ng bangka. Diba? Unless you will have the feeling na, Lord, ang hirap nung ganun Isang buwan na kayong, 2 buwan na no? Magdadalawang buwan na. Kaya ito hong ating munting handog. Konti lang ho ito, pero alam ko makakapagbigay ito ng kaligayahan sa... May laman ba to, Sister Aren? Baka paper money ito, meron ng laman. So, binibigay ko kay Pastor. Mamaya magtatanghalian tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo'y manalangin, iunat ho natin ang ating kanang kamay. Matipunong manggagawa, mandirigma, na nandoon sa looban ng binyan, inaabot ang maraming kaluluwa. Kaya sige nga po, speak blessing for the next 30 seconds. Lord, bless our brother. Lord, bless our brother, Lord God. At maging continuous ang aming partnership po sa kanila. Not just for 2020, but for the entire 2021. Oh, pera, pera, pera. Ikaw ay aming alipin sa pangalan ni Jesus. Sa lapi, ikaw ay aming utusan. Kaya Panginoon, ito po ang aming dalangin. Maging kaming pagpapala sa mga kapatiran sa Dilapas, sa pangunguna ni Pastor Melchor. Bigyan mo po siya ng kalakasan at kalusugan. Na katulad ng isang kabataan, Panginoon, huwag po siyang mapapagod. Huwag siyang mapanghihinawaan at mawawalan ng pag-asa. Sapagkat kay Kristo, higit pa kami sa mananagumpay. Marami ng mga lingkod na tumalikod. Dalangin ko po na siya'y maging matatag hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Sama-sama kaming dadagitin mo at maliligtas. Tanggap ang ganap na gantimpala. Pagadya mo po siya sa lahat ng masama, lahat ng pakanan ng kaaway, at maranasan po niya lagi, araw-araw, ay parang Pasko lagi. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero bago tayo magtapos, can we just make one more thing? Can we just make a sacrificial offering for our pastor? Isang round pa natin. Sige, bigyan natin 100 pesos. Lagay natin dito sa lapag. Huwag nyo nalagay sobre. It's for his personal. Ito kasi pang Christmas party. Bigay kayo ng 100, 500. Sige po, ipakita natin how we love our pastor. Pastor, huwag nyo nalagay sa sobre. Ilagay nyo na lang po dito sa sahig. Ayan, sige po, ibigay natin. Sige po, come on, i-bless natin, mga brothers, Brother Harney, Brother Abet, i-bless natin itong pastor natin ito. Brother Harvey, halika, i-bless natin itong ating kapatid. Mga kapatid, alam ko nag-offering na kayo. Sister Naida, please, kung meron pa tayong may bibigay. Sister Mercy, Chang Edith, itodo na natin ngayon. Masarap ang kain natin. Ano po, Brother Arman, Brother Bernard, halika kayo. I-bless po natin. Sister Aren, i-bless natin si Pastor. Purihin ang Panginoon. It will be a take-home blessing for him. In Jesus' name. Come on, come on. Let us give him the culture and the presence of God. He is in our midst. Ayan, Samjo, sige po. Thank you, Jesus. Lord, bless them. Bless. Meron pa po ba? Purihin ang Panginoon. Sige po, Brad. Hallelujah. Praise God. Lord, maraming salamat. This is an act of, Ate Joanne, this is an act of super sacrificial offering. Let it be known, Panginoon, payamanin mo ang mga taga-biyaya ng Diyos. Nangangako kami. Walang pastor na magiging mahirap. Walang pastor na nakatingin na lamang sa mga pagpapala ng iba. Panginoon, pagpalain mo kami, pagpalain mo kami, pagpalain mo kami. I'm talking about the businessmen na nanonood ngayong tanghaling ito. Subukan ninyo kami. Ang 1 milyon ninyo ay magkakaroon ng malaking kabuluhan. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo lamang ilagay sa inyong simbahan. Ikalat ninyo ang inyong yaman. And we will see the difference in the lives of many pastors. Salamat po. Salamat. Are, halika dito. Kunin mo na ito. Hindi na natin ito bibilangin. Lord, salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor, ano pong masasabi ninyo? In return, panalangin niyo naman kami. Yes.
sige po. Pwedeng buksan. Oh, pwede po, pwede. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa aming kapatiran. Ito po ay gagamitin namin sa pagbalik namin sa De La Paz, pag natuyo yung flooring. Pag natuyo na lang po yun, pinaplano namin mag-Thanksgiving. So, malalaman niyo po yan. Siguro mga by January po yan. At ngayon pag-uwi ko din, kasi naka-evacuate po kami. Naka-evacuate, wala na kayo. Wala po, hindi kayang tigilan. Lagpas sa yung pinaka stage hanggang dito yung tubig. Then yung pinaka sahig hanggang dito po. Hanggang ngayon naka-evacuate po kami sa Doña Aurora. Kasama ko yung 7 pamilya na kapatiran po. Din yung iba na sa ibang school. Yung sa Malaban, ganun din. Kaya plano po namin pag tuyo na yung sahig, siguro mga January o bago mag-February, dadaos po namin yung aming Thanksgiving. Siyempre kasama po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay po. Hallelujah. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po, Diyos, na kami po magkakasama ngayon. Naniniwala ako, God, na ito hindi aksidente. Plinano niyo po ito para kami po magkakilala at magkita, Panginoon. Ama, salamat po sa paggamit po sa kanila bilang daan ng pagpapala para sa aming mga kapatiran, sa aming church, sa Thanksgiving na gaganapin. At doon po amabal kay Pastor Kenneth, kay Bishop Greg Durante, sa buong biyaya ng Diyos po, Amang Banal. Salamat po, Panginoon, ang ministering ito, ang simbahang ito ay ginagamit mo bilang biyaya, hindi lamang sa kanilang kapatiran, kundi sa iba pang church tulad ng namin, Panginoon. At salamat po, Panginoon o God, na ibabalik niyo po ito sa kanilang 100 ulit. Higit doon sa kanilang inaasahan, Ama, ang ibabalik mo. At yung plano nila, Amang Banal, na isang building dito sa Binyan, naniniwala po kami na ito'y pinagkaloob mo na. In Jesus' name. Salamat din po sa mga kapatiran na rito. Ano man ang kanilang pinakamimiti sa buhay, as long as it is according to your will, O God, salamat at pinagkaloob mo na rin po. O God, sa iyo ang papuri, pasasalamat at karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Thank you po. Thank you po. Pastor, wag muna po kayo uwi. Upo muna po kayo dyan. Igagawad ko na po ang final blessing. Just raise up your both hands. Are you blessed, mga kapatid? Parang hindi yan, amen. Yung pinakamalakas, are you blessed? Are you blessed? Jesus is in the house! Ang mahinang mag-amen, di makakatikim ng lechon. Sa iunat po ninyo, kailangan malutong na malutong ha, para kay Pastor Melchor. Baka mapahiya tayo. Iunat po ninyo ang inyong 2 kamay. Oh, I can smell the eating time. Kung hindi ko kayo nagmamadali, may pagkain ho tayo para sa lahat. Okay? Mga kalalakihan, maglalaro tayo ng darts. May dart game ho tayo sa likod. Mga kababayan, you can have fellowship. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the shalom, the peace of God. You are blessed and highly favored in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Awit tayo ng pamasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Merry Christmas! God bless you po.